Mahiya siya. Mahiya po kayo dahil ito nangyari sa panahon ng administrasyon nyo. Wag yung sabihin na kayo pa ang hero. No, puro tao nyo po ito, nakagawa nito. At wag kayong magbintang ng iba dahil it is your command responsibility. Yan ang maanghang na banat ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng anomalya sa flood control at national budget. Sa eksklusibong panayam ng SMNA News sa mismong tahanan ni Singson, sinabi nito na command responsibility ng isang presidente kung anumang nangyayaring issue sa kanyang administrasyon. Matatandaan na sa kanyang 2025 State of the Nation Address, kinundina ni President Marcos ang korupsyon sa flood control sa kanyang termino at pinagsabihang mahiya naman ang mga sangkot dito. Ngunit para sa negosyante, hindi sapat ang pronouncements dahil dapat may maipakulong. Kinundina naman niya ang planong pagpapahinto ng flood control probe sa Senado. Ngayon, hinto na. Wala pa na demanda. So, niloloko lang po tayo sa madaling salita. Huwag tayong pumayag na paloko itong gobyerno na nanloloko sa atin. Dinamanda niyo ako kung gusto niyo, okay lang. Pakulong niyo ako, okay lang. Binalikan naman ni Singson ang panahon ng martial law ng yumaong diktador na si Ferdinand E. Marcos Sr. na siyang tatay ni PBBM. Mga bangungot na inakala niyang aayusin ng kasalukuyang Pangulo. Nakalimutan na ba ang ating kababayan? Panahon ng martial law, ano nangyari? Basahin niyo na lang history. Tapos napatalsik yung Marcos Sr. Akala ko, nung tumulong ako dito sa Marcos Jr., ayusin ang pangalan nila. Hindi, mas grabe pa. Nauna nang binanata ni Singson si Palace Press Officer Yuse Claire Castro dahil sa umunoy personal na pag-atake nito laban sa kanya. Sa isang Facebook post, sinabi ni Singson na tila nagiging attack dog ng Malacanang si Yuse Castro dahil sa mga patutsada nito. Ayon kay Yuse Castro, makikipag-ugnayan sila sa PNP at DOJ para paimbestigahan ang panawagan ni Singson na bumaba sa pwesto si Pangulong Marcos. Inakusahan din ni Castro si Singson na kumakampi kay Vice President Sara Duterte dahil hindi umano nabigay ang hinihinging posisyon sa PCSO. Vuelta naman ni Singson kay Yuse Castro. Dodoble ko pa. Ang ibanan sa akin, marami pa akong hindi nalabas. Ang Pilipino, madali makalimot. Nilino naman ito na wala siyang personal na interes sa kanyang paglantad sa publiko bilang oposisyon. Anya, hindi na nito maatim ang malawakang korupsyon at ang patuloy na paghihirap ng mga Pilipino dahil sa maling pamamalakad ng gobyerno. Dagdag pa niya, marami pa siyang ilalabas na impormasyon sa mga susunod na araw. Abangan na susunod dahil banatan niyo ako, babanatan ko kayo rin. Mas gaganan akong... O merong hakbang ang Senate na mukhang ihinto na nila ang flood control investigation dahil nga sa di malamang kadahilanan. Ang tao po ay galit dahil nandun na yung track pinaimbitahan na si Speaker Martin Romualdez sa Senate. Tapos sinuspend nila indefinitely, tapos may bagong development. Hanggang October 10 lang daw ang indefinite suspension ng flood control probe sa Senate. Sir, bilang sumusubaybay sa politics sa Pilipinas, anong masasabi niyo doon? Mali ho yan. Dahil ito lang pinakamalaki na graft and corruption sa buong history ng Pilipinas. Tapos hihinto na, wala na. Sino nagpapahinto? Sino nagpapahinto? Yung mga may kasalanan. Or pinoprotektahan nila yung mga may kasalanan. Dahil ang laking pera ginagamit nila Billions na napunta. Nakita natin na Senate hearing. May mga testigo na. Inabot ang pera, dinala sa malapit sa Malacanang. Saan dadalhin yan? So, hindi pwede walang mademanda. Hindi pwedeng pahintuin. Magdemanda muna sila. Demanda muna yung mga kasala. Kung hindi, useless ang gobyerno natin. And it's the command responsibility of the President. Administrasyon niya ito May nangyari. Sa ibang bansa, pagka may skandalo, nagre-resign ang mga leaders. Yung ibang countries, nagpapakamatay sa hiya. Dito, pakapalan ng mukha. Tapos pahintuin nila. Ang kapal naman ng mukha nila, pahintuin dyan. Wala pang na-demanda, papahintuin na. Hindi dapat. May hustisya ba dyan? Walang hustisya. Wala nang hustisya rito sa ating bansa. Another note, yung panawagan niyo raw po na paggalaw ng mga kabataan para sa kanilang kinabukasan, in expressing their sentiments on the government. Sedition daw po yun para kay Palace Press Officer, Undersecretary, best friend po ninyo, si Yuse Claire Castro. Anong masasabi niyo, sir? Sedition daw po yung mga panawagan sa kabataan. Well, etong panawagan ko,
na peaceful, pagpalagay mo ng revolusyon, kung bawal, peaceful movement. Pero, future ng mga kabataan to eh. Anong kinabukasan ng mga kabataan? Walang kinabukasan na kung pagpapatuloy ang gobyerno ito. It is the command responsibility of the President. The President should resign. Hindi rin pagpapatuloy, lalo na kung pahintuin na yung Senate. Hindi pwede pahintuin. Hindi pa nakita yung sinong utak dyan, pahintuin na. So, hindi. Yung mga ibang country, nagre-resign. Nagpapakamatay nga iba eh. Hindi ko naman sinasabing magpakamatay ang presidente natin, pero mahiya siya. Mahiya po kayo dahil ito nangyari sa panahon ng administrasyon nyo. Wag yung sabihin, baka sabihin na kayo pa ang hero. No. Puro tao nyo po ito, nakagawa nito. At wag kayong magbintang ng iba dahil it is your command responsibility. Sir, parang ino-operate kayo Malacanang, Yusek Claire Castro. Nagdalbas po kayo ng statement, sir. Bakit po umabot kayo sa punto na ganun, sir, na meron kayong mga clarifications on Yusek Claire Castro ng Malacanang? Meron akong statement na Claire Castro, Yusek, spokesperson ng Malacanang. Parang attack dog na itsura niya nagsasalita eh. Eh sabi ko nga sa isang interview ko na, diyan ko sa Facebook ko, na kung umasta, magsalita, hindi na professional na spokesperson ng Malacanang. Parang attack dog. Yung mga ugali ng mga attack dog, naninira dahil nakaamoy ng pera, ng babanat, kumakagat. So yun na ang tingin ko kay spokesperson ng Malacanang, Claire Castro. So hindi niyo palalampasin, sir, bawat sasabihin niya, sasagot kayo, sir? So, dodoble ko pa. Ang lang ibanan niya sa akin, marami pa akong hindi nalabas. Ang Pilipino, madali makalimot. Alalahanin natin, hindi ko nasasabihin to, dahil dito sa Claire Castro, nakalimutan na ba ang ating kababayan? Panahon ng martial law, ano nangyari? Basahin nyo na lang history. Tapos napatalsik yung Marcos Sr. Akala ko, nung tumulong ako dito sa Marcos Jr., ayusin ang pangalan nila. Hindi, mas grabe pa. Ngayon, pahintuin na. Hindi po. Wag tayong makalimot. Ang mga nangyari, ilang dekada na silang, ang tatay nila, 21 years na naging presidente. Hanggang ngayon, ikumpara nyo na lang. Pagkatabi kami ng probinsya, major industry namin pareho, tabako. Tingnan nyo ang nangyari. 21 years na presidente ang tatay niya, siya 3 years na, 24 years. Tingnan nyo ang Ilocos Norte. Kami po sa Ilocos Norte, napakaliit. 5th richest province kami. From the poorest to the 5th richest. Sila, 24 years ng presidente. Nasaan sila? Niwala sa top 10. Hindi ko na alam kung saan sila. Dahil wala silang sincere na pagtulong sa taong bayan. Kami po, sinusuportahan namin ang mga farmers namin, sinusuportahan mga negosyante, hindi namin inaagawan. Kung tignan nyo mga kontraktor, ang dami. Sila, ang paborito ng kontraktor, dalawa lang. Diskaya and yung bagong mayor ng Lawag na kontraktor. Bakit? Yun ang pinili nila. Paborito nilang kontraktor. Ngayon, hindi nila kilala. At bawal yung ginagawa yung mayor, bagong mayor ng Lawag. Kontratista siya nung konsyal pa. Paborito nila, 6 billion ang project niya. Ginawa siyang mayor. Sa hustisya sinasabi nila. Kung disente sila, hindi dapat pinatakbong mayor yun. Ito marami pa. Abangan ang susunod na kabanata. Abangan na susunod dahil banatan niyo ako, babanatan ko kayo rin. Mas gaganan akong, hindi sa sinasabi nila na nagtatampo ako. Hindi ako nagtatampo. Nasaktan dahil tao ako. Hindi ako plastic kagaya nila. Tao lang ako. Nasaktan talaga. Tinulungan ko sila, gumastos ako, hindi ako pinansin, okay lang. Pero nasaktan.